Lahat ng diploma rito ay sana kong si Letty. Ang galing ng batang yon. Napakatalino niya at mahusay sa pagdating sa numero at kahanga-hanga ang takbo ng utak niya, lalo-lalo na pagdating sa pinansyal na usapin. Hindi siya naging accountant na tulad ko. Nakatapos siya ng kursong economics. Nung nag-aaral siya sa UNAM, pinarangalan siya bilang cum laude nung nag-graduate siya. At tingnan mo, ayun yung picture ni Letty kasama ng mga klase niya nung graduation niya. Titigan mo mabuti ang maganda niyang mukha. Ayun siya, oh. Ayun, oh. Yun sa bandang itaas. Ang diploma ang nakuha niya sa accountancy. Siya ang nagpaaral sa sarili niya. Mula sa kinita niya pera. Saan? Eh, siyempre, dun sa pagtatrabaho niya sa Bank of America. Sa International Division siya nakatalaga. Ngayon naman, isa na siya sa ginagalang na executive ng isang production house. Sa isang production house. Papa! Yeah. Pinakikilala ko si Jorge Manrique. Ako si Jorge Ang Manrique. aking anak. Ano ka ba naman? Maupo ka. Ano nasa yung pulutang pinaluto ko? Ay, gusto niyo ba ng tamales? May dala kasi si Letty galing sa opisina niya. Ako gusto ko ng tamales. Masarap yun. Sandali lang at kukunin ko muna, ha? Maupo ka. Sige. Mama, galit ako kaya nasabi ko sasabihin ko na kay Papa ang katotohanan pero hindi ko pa pala kaya. Ako ang anak na pinagmamalaki niya. Akala niya mataas ang posisyon ko sa trabaho. Kapag nalaman niyang isa lang ako sekretary, hindi lang niya ako patitigilin. Masasaktan pa siya. Isa pa mawawala pati sa sasakyan ko. Ililin na lang muna natin, Mama. Hindi itong oras para malaman niya. Wala nang mangyayari kung ipagtatapat natin. Dahil posibleng mawalan din ako ng trabaho bukas. O, Letty, ano nangyari? Nagalit ba ang papa mo? May kasama siyang katrabaho. Lahat ng diploma ko pinakita niya at pinuri ako sa harap ng bisita niya. Pinakilala niya ako bilang isang executive sa pinapasukan ko na ako raw ang kanang kamay ng presidente. Sinabi mo na ba sa kanya yung katotohanan na isa ka sekretarya, na dalawa ang sekretarya ng presidente sa opisina, si Alicia at ikaw? Wala akong sinabi sa kanya. Mamamatay sa lungkot si Papa Tomas. Ay, naku, konsensya ako. Ayoko sa mama ang loob ni Papa. Kung gano'n, hindi mo pa sinasabi yung katotohanan sa kanya? Hindi na. Kung iniisip ni Papa na executive ako sa pinagtatrabahuhan ko at kanang kamay ng presidente, at dahil nagpakahirap siya para lang makatapos ako, hahayaan ko na siya. Pagbutihin na lang natin ang ginagawa natin, Tomas. Makakagawa ka ng magandang business plan, pero ang ginawang estimate ng financial cost ng boss mo, ang malaki yung problema. Oo, alam ko na yan. At alam na rin niya ni Sir. Masyado na siya nag-aalala kaya gusto na niya makita ito bukas na mismo. Gusto ko siyang tulungan dahil nanganganib ang posisyon niya bilang presidente ng kumpanya. Teka nga, Letty. Nag-aalala ka ba para sa kanyang trabaho o sa kanya? Letty. Letty. May gusto ka ba sa kanya? Napansin ko kasi palagi mong iniisip yung boss mo. Huwag ka na magkaila dahil halata namang mas nag-aalala ka pa sa kanya kaysa sa trabaho mo. Eh, ano naman, Tomas? Basta ayoko may masamang mangyari kay Sir Fernando. Gawin mo na yan. Sa wakas, kakopyahin ko na lang ang chart ng banking obligations dito sa huling page. Ilalagay ko dito ang total amount ng utang ng kumpanya sa dollars. Tama ba, Tomas? Tomas! Oo, tama. At ang London Interbanking Offer Rate ay mananatiling 5.7% na may margin na 2.72%. Tama. Ay, Tomas, ano ba sinasabi mo? Sige na, matulog ka na nga. Ay. Ay, ano siya niya, medyo na. Ay, ipiprint ko na to. Anak, hindi ka ba magpasok sa opisina? Ano ginagawa ni Tomas dito sa kama mo? May nangyari ba sa inyo? Ay, Papa, kaibigan ko siya. Eh, bakit dito siya natutulog? Tinulungan niya akong gawin ng trabaho ko, Papa. Nakatulog lang siya dahil sa sobrang antok. Kahit na. Walang sino mong lalaki ang pwedeng matulog sa kama mo, anak. Dalaga ka. Tomas! Tomas! Ay, Erasmo, kawawa naman si Tomas. Hayaan mo muna siyang matulog. Sige,
Paliligo muna ako. Kinokopya ko na po sa CD Sige mo, business tatadyakan plan na ko yan. ginawa ko. Huwag yung gagawin ang computer ko. Okay, anak. Patayin yan. Alas 8:30 na. Nasaan ang kasama ko magmi-meeting? Hindi na sila nahiya. Ako pa na presidente ng kumpanya, pinaghihintay nila. Ay, grabe. Pati si Letty, wala pa rin dito sa opisina. Ano ba yan? Mama, para! Bababa ako! Ihinto niyo yung boss! Mama! Para sandali lang! Bababa ako! Bago, Naku! Sandali lang! Excuse me! Sir, kasi! Ay, naku! Naku, wag po! Wag po sa bakal! Ito na nga dito! Ay! Aray! Aray! Aray ko! Ang sama naman ng driver na yun. Aray! Ang sakit! Naku, late na ako.